Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. No, ako po ay magbibigay ng bonus reading dahil po hindi ako nakapagbigay ng bonus reading kahapon, no. Pero bago po 'yan, ako po ay may i-aanunsyo, no. Mamumove lang po ng isang linggo yung ating One Love a Day. So instead of December 14 ay December 22 na po natin gagawin dahil lahat po ng mga kasamahan ko sa One Love a Day, yung mga lagi ko pong kasama ay lahat po ay may sakit. No? Gusto ko lang po silang pagalingin para hindi rin naman po, hawa-hawa po kasi kami, no? Para hindi naman po sila malagay sa alanganin. No? Kapag tumulong tayo, dapat po ay lahat ay hindi naman po malalagay sa alanganin ang kanilang mga health, no? Pero rest assured, tuloy po ang ating One Love a Day on December 22, no? Tama-tama po 'yan na bago po magpasko, no, nasa kanila po ang blessings na ibibigay po sa kanila ng nakita niyo po nakamas pa pala ako ng atin pong ni Papa Jesus, no? For the meantime po, tayo po ay magre-ready pa rin sa One Love a Day at sisiguraduhin po natin na mas marami po tayong mapapasaya on December 22 po, no? Talagang gagawin po nating masayang-masaya ang Pasko ng ating mga lolo at lola na pinabayaan ng kanilang mga anak, no? Ayaw na naman po nitong isang kandila. Ano na naman ang nangyari? Sige, muna po natin. Meron naman tayong dalawa. Okay? Ngayon naman po ay titingnan po natin kung ano po ang makikita natin. Ano po ang current feelings ng inyong person right at this very moment. Ano po kaya ang kanyang feelings at malalaman po natin yan. Yan po ang inyong bonus reading for the day. Using the Black Lover Oracle. Yan. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. At ano po ang kanya pang dito naman po gagamitin din natin ang Soul's Journey. So pili rin po tayo dito ng 10. Yan, atin po muling, no, paalala po sa inyo na i-report po natin ang fake na Lady Elena para wala po itong mabiktima sa kahit sino sa inyong ating mga subscribers, no? Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tingnan po natin kung ano po ang ating makikita sa dalawang barahang magsasanib puwersa. Huwag niyo pong skip to. Dito po ako kumukuha ng energy sa aking mga binabasahan. Okay? Okay?
fear. Okay? Ang taong po ito ngayon ay punong-puno po ng takot. Siya po ay punong-puno ng gusto niya pong nare-realize niya po, no, na marami po siyang mga nagawang mali, no, at natatakot po siya dahil po sa kanyang nagawang mali ay siya po ang balikan ng tadhana. O dahil po sa mga nagawa niyang mali, siya po ay unti-unting kainin, no, ng kanyang kamalian at hindi na daw po niya ito maitama, no. Natatakot po talaga itong taong ito, no? Kasi ni-let go ka po niya, no? Pinili ka po niyang i-let go para daw mahanap yung sarili niya kung ano daw po ba talaga ang gusto niya. Kasi pakiramdam niya po that time na parang hindi na siya masaya, parang gusto niya ng ibang mundo, parang gusto niya po ng ibang mundo, gusto niya po ng ibang tao, no, na parang pakiramdam niya po ay nagsawa na po siya sa iyo at pakiramdam niya po ay hindi niya po alam ang kanyang gagawin, ano. Akala niya po ikaw po ay wala na siyang pagmamahal sa iyo, na wala na po yung adventure nyo, na wala po yung inyong kilig factor. Kaya ang akala po ng taong ito ay wala ka ng silbi sa kanya. Yun po ay ang nararamdaman niya. Pero yun pala po ay may pagmamahal pa siya sa iyo, no? I commit to practice seeing the good in all things. Talaga pong may pagmamahal pa daw siya sa iyo. Hindi niya lang daw ito na-realize because of too much excitement sa mga bago na nangyayari sa buhay niya. Pero lahat po nung nagsubside na lahat, yung kilig ulit, yung bagong pakiramdam niya, bago niya mundo, na-miss niya pong hanapin talaga ikaw. At na-miss niya po yung buhay niya na kasama ka, no? I can't do this right now. Hindi ka rin po niya, sa totoo lang po, hindi ka po nito makausap ngayon, no? Natatakot po siyang lumapit sa iyo, natatakot po siya totally, hindi niya po alam paano ka po i-approach, no? Sa totoo lang po, ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding takot, matinding hiya, no? Matinding hindi niya po alam kung ano daw po yung kanyang gagawin, ano? Kasi hindi niya po alam kung saan po siya magsisimula sa iyo. Kasi pakiramdam niya po ngayon parang hindi niya pa po kaya sa ngayon, ano? Parang hindi niya po kaya sa ngayon. Hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin para po ikaw ay kanyang makayang harapin, no? Yan tayo nung pong siya ay nagloloko o siya ay excited sa mga bagay-bagay, hindi niya po inakala na darating siya, nagugustuhin niya pang bumalik sa iyo. Maling-mali daw po siya ng akala, maling-mali siya ng paghuhusga sa iyo. Ang dami niya daw pong sinabing salita sa iyo na alam niyang hindi mo daw po deserve, no? At ang dami niya pong masasakit na salitang nabitawan sa iyo na ikinasakit mo, no? At ngayon po ay binabalik-balikan niya at ngayon po siya nakukonsensya sa mga masasakit na salitang binitawan niya sa iyo. Hindi mo daw po deserve. Ngayon po siya nahihimasmasan, ano? Masasakit pala yung mga salitang ngayon siya masan at nagsisisi sa mga sobrang sakit na salita. Sakit na salitang nabitawan niya sa iyo. So ngayon siya nahihimasmasan, no? At nagsisisi sa mga sobrang sakit na salita na nabitawan niya sa iyo na hindi niya daw po sinasadya, no? Sabi niya ngayon, I wish I could be a different person. Sana ibang tao na lang daw siya at hindi niya daw po ito nagawa sa iyo, no? Ang sabi niya po meron na siyang parang natotrauma siya sa relationship ngayon, ano? Kasi parang ayaw niya raw po niya ulit masaktan ka, no? Natatakot din po itong bumalik sa iyo for the reason na
baka masaktan ka na naman daw niya. Na trauma na po siyang saktan ka kasi ayan, no, emotions overwhelmed me, no. So parang ang pakiramdam nitong taong to, takot na po siya, no, makasakit ulit ng tao. Takot na po siya at hindi niya po alam kung paano ang gagawin niya. Nagda-doubt po siya sa sarili niya if kaya niya pa bang magmahal ulit nang hindi ka na masasaktan. Kaya niya po bang bumalik at mapanindigan na hindi na siya makakabalik sa'yo. I can't make a decision. Parang sa nakikita ko dito, hindi niya po kakayanin, ano? Hindi niya po kakayanin sa ngayon ang gumawa ng desisyon, no? Natatakot po ito sa mga maling desisyon na kanya na namang magagawa, no? So ngayon naman po medyo talagang mas maingat na siya. Natakot naman siya ngayon magdesisyon kung ano yung gagawin niya dahil baka magkamali na naman daw siya. Actually, lahat po ngayon, no, para sa iba sa inyo na nagre-reach out, natatakot po siya, nagdududa po siya kung tama ba yung mababagsak niyang salita. Natakot na po siya, no? Medyo mabigat tong reading na to, ha. Talagang kinakausap tayo. Nasa denial siya, no? Kahit ano po ang mabasa niya, kahit ano po yung makita niya sa iyo, nasa denial stage siya. Parang pinapakiramdaman niya, hindi niya pa rin ako kayang ipagpalit. Ako pa rin ang mahal nito, etc., etc., no? Pero lahat yan, kinakain siya ng buhay. Every time na siya ay makakakita ng post mo, or siya ay makakakita, makakabalita na ikaw masaya ka na sa buhay, nasa denial stage po ang tao na ito at pilit niya pong pinapakita na wala lang, no? Dinideny niya sa sarili niya na kaya mo po siyang ipagpalit, no? Talagang yan po ang nakikita ko, no? Talagang in denial siya talaga, no? I wish I could be fully honest with you, no? Nag-iisip itong taon to na sana daw po ikaw ay naging honest na lang siya sa'yo, no? Nung siya ay umalis, hindi bumalik sa'yo. Sana daw po naging honest na lang daw po siya sa'yo. Sana daw po ay hindi niya po ikaw niloko, no? Naging tapat na lang siya sa'yo, nanghingi siya sana sa'yo ng oras, pero maling-mali daw po lahat ng ginawa niya sa'yo, no? Maling-mali daw po ang ginawa niya sa'yo, kaya ngayon ayun sabi niya, it is dark without you, no? Talagang ramdam niya po na yung bigat ng paligid niya, yung bigat ng emotions niya, yung bigat ng aura niya, yung bigat lahat ng nangyayari sa kanya is totally a different thing, no? Ikaw pa daw ang sinisi niya noong mga una, no? Talagang hindi niya talagang sinadya, no? Talagang ang pakiramdam niya po ay hirap na hirap siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, kaya blinim na lang niya sa'yo, parang ikaw pa yung sinisi niya or hinanapan niya ng butas para magmukhang masama, no? Pero sabi niya, I need to figure myself out, no? Talaga ngayon, pinapakiramdaman niya yung sarili niya, kung kaya na ba niya, ready na daw ba siyang bumalik sa'yo, ready na daw ba siyang itama ang lahat, no? Kasi hanggang ngayon parang hindi pa rin siya makamake ng decision. Natatakot siya, I can't do this right now. Kasi natatakot siya na baka barabarahin mo siya o hindi ka na maniwala sa kanya, no? May pride din po siya, eh, oh. Talagang lumalabas ang pride kahit anong baraha gamitin ko, no? May pride din po na nakikita. Sobrang ma-pride pa rin to kasi takot po ito, no? Takot po siya talaga, no? Sabi niya, takot po siya na maisip ka, no? Na takot po siya na ma-reject. Takot siyang ma-reject, takot siyang malaman na meron ka ng iba, kaya ginagawa niya, nagiging ma-pride na lang siya, no? Pinapanindigan na lang niya itong mga desisyon na to dahil yan po ang tanging meron na lang daw siya. I can't stop thinking about you. Talagang ang taong ito po ay hindi nakakalimutan or hindi ka po nawawala sa kanyang isipan, ano? Pero wala pa rin siyang desisyon, indecisive pa din siya, no? Talagang hirap pa din po itong taong to ma-realize kung ano po ang kanyang dapat gawin sa buhay niya, no? Medyo mabigat ang desisyon na to at talagang sa nakikita ko po ay hindi niya ito mariresolve ng ganun-ganun lang dahil alam niya po na napakarami mo pong painful memories na binigay niya, no? Na pag naaalala mo daw siya, baka ang naaalala mo lang daw sa kanya ay isang malungkot at masakit na alaala. Kaya yan po ay isa sa mga
kinakalungkot niya at hindi po nawawala sa isipan niya yan. Kaya po natatakot po siya. Isa sa reason niya, no, na hindi siya makabalik sa iyo ay natatakot po siya at talagang hindi niya rin maalis. Sabi niya, why do I feel this way? No, meron po siyang nararamdaman, no. May nararamdaman po siyang takot, kaba, pagkaaligaga, lahat na po yan, no, ay nararamdaman niya sa ngayon. Hindi po siya natatahimik. Pagising nito sa umaga, siya po ay talagang sasabihin ko sa inyo, aligaga na po siya. At talagang sa nakikita ko po sa kanya ay hindi po ito titigil hanggang hindi po siya nakakagawa ng kahit na anong bagay na makakapagpatawad sa iyo sa kanya. No? So, ayan po ang ating fourth and last reading of the day, your bonus reading for today. I hope bawi na po ako sa inyo kahapon. Pasensya na po, masama talaga. Pa din yung pakiramdam ko, masama po yung pakiramdam namin lahat dito sa bahay, sa opisina ko po, ganun din. Hawa-hawa po kami. So, yung mga kasama ko po, muntik pang madengge, yung isa kagagaling lang din po sa pneumonia na confined. So, yung isa naman po, bagsak din. Hindi nakapasok dahil masama ang pakiramdam. Ayoko rin naman po isaalang-alang ang kanilang mga health. Kaya po, ma-extend lang or mamumove lang ng 1 week yung ating One Love a Day. The One Love a Day will be on December 22. I promise na mapapanood nyo na rin po yan sa gabi ng December 22. Yun po, no? Para masaya po lalo ang ating Pasko lahat, tayo po ay sama-samang manonood ng ating One Love a Day. Okay? And for those of you po who would like to have a private reading with me, make sure po na hindi po kayo mapunta sa fake account, no, ng Lady Elena, no. Yung fake account po ay nag-hack, nanghihingi po ng dollars through PayPal at hindi po tayo ganon. At nag-hack din po siya dahil may sinesend siyang link. Pag inopen niyo po ay nahack na po kayong lahat. So, ingat lang po kayo, parang awan nyo na po, ingatan nyo po ang inyong mga sarili. And also po, no, sana po ay maging masaya kayo na sa araw na ito naging masaya po kayo dahil prioritize nyo po ang inyong sarili, no? Sabi ko nga po sa aking mga ever loyal, solid and faithful Lady Elena family ay i-prioritize nyo po ang sarili nyo. Mahal na mahal ko po kayo at sana po mahalin nyo rin po ang inyong mga sarili. Pagkagising nyo po sa umaga, do 3 things that will make you happy for this day. Just live one day at a time, no? And eventually po, makaka-move on kayo, makaka-survive kayo. Without your knowledge, okay ka na pala po, no? And, of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow po for our first reading for the day na Tuesday. I will make sure po na meron tayo for tomorrow, lalo na especially it's Tuesday. I will make sure may 3 readings po kayo bukas, at least 3 readings for the day. Okay, God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And please, again, report nyo po yung ating scammer. Nasa dulo po ng video yung aking official and only legit FB account, ang Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Bago po yan, ipapakita ko po ang fake na account ng Lady Elena. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And may God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. Huwag po kayo malulungkot, ha? At wala pong iwanan. Kahit nasa Lupalo po ako, pero ngayon po ako ay nasa Pilipinas, ako po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng reading of the day. Ito po ay tanging gabay lamang po. At ang Diyos pa din po natin ang magsisilbing ilaw nyo sa inyong daan. Maraming salamat po and God bless you all. Bye!
Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahak po lahat-lahat sa inyo. Mahahak po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.